So what is up? What is up mga Lodi? Magandang gabi at mapagpalang araw po sa atin. So date pala natin ngayon is October 24, 2024. So ano ngayon? Thursday ngayon. So for today's video, yun, may bagyo ngayon dito sa Pilipinas at apektado dito sa Metro Manila, sa NCR. Pero ang mismong pinakamata ng bagyo is sa may Northern Luzon, tapos Bicol region, sa Bicol region. So dito sa Metro Manila medyo hindi gaanong apektado. So ganito lang, paulan-ulan na may kaunting hangin. So ganito yung sitwasyon dito ngayon. Parang tangal lang si kuya. So ganito yung sitwasyon natin ngayon dito sa Metro Manila. So ngayon naka-raincoat tayo, nakakapote tayo ngayon mga Lodi. So sa ngayon yung update ng bagyo is nasa Northern Luzon na ata, palabas na ng Northern Luzon. So time check muna tayo. Time check natin 5:26 PM ang oras natin ngayon, maggagabi na. So ganito dito sa Metro Manila yung update ng panahon. Medyo may ulan, paulan-ulan na pabugso-bugso, tapos hihinto, tapos may kaunting hangin. Ganito ang sitwasyon dito. Pero sa ibang lugar sa dako ng Pilipinas, malakas yung mismong ulan at hangin, lalong-lalo na sa Pangasinan ngayon, sa Isabela, sa Ilocos region, malakas din. So tapos sa NCR covered din. Sa Rizal malakas din daw yung ulan doon. Malayo-layo na dito to sa Metro Manila. Yung Rizal medyo malayo-layo na, pero doon malakas din yung ulan. Dito sa Metro Manila medyo ganito lang. May part lang ng Metro Manila na binaha, yung mga flood basin, catch basin ng flood. So doon yung apektado ng baha. So mga lods, hanap muna tayo ng hanap muna ako ng masisilungan. Tatanggalin ko yung sapatos natin kasi palakas na ng palakas yung ulan, patungo tayo ng Makati at yung sapatos at medyas natin baka mabasa. So hanap tayo ng masisilungan muna dito. Tanggalin muna natin. So magpapalit tayo ng sleepers. So ganito, lagi tayong handa sa mga parating. Yan, sleepers tayo. Tatanggalin natin para hindi mabasa. So original naman yung shoes natin, hindi naman yung basta-basta. Kahit na mabasa yan, matibay yan. So ganito, may plastic bag tayo lagi pagka nagmumotor, para sa mga kagamitan na mababasa, tulad ng sapatos. Yan. Pag nakamotor, kailangan laging handa. So dito binabagtas natin yung Circuit Makati Ayala Mall. So property ng Ayala. Shortcut papuntang Ayala, Makati City. So kung mapapansin nyo,
ang lakas, may hanging pagbugso, oh. May pabugso-bugsong hangin dito sa Metro Manila. Yun, oh. Yung kapote natin nililipad, mga lods. So pag ganito na maulan at madulas ang kalsada, dahan-dahan lang tayo kasi alam naman nating madulas ang kalsada pagka umuulan. So pasalamat tayo sa Diyos dito sa Metro Manila at hindi tayo masyadong affected ng bagyong Christine. Yung typhoon name, Philippine name, pinangalan ng Pag-asa ngayon sa typhoon ngayong October 24, 2024 is Christine, pangalan ng babae. So usually pag babae kasi pinapangalan, medyo ang alam ko mahina pagka babae, pero hindi naman natin yan ma-predict kung gaano ba yung mismong lakas ng bagyo pagka hindi tayo sa lugar na binagyo. So dito sa Metro Manila, signal number 2 ang warning signal natin ngayon. So signal number 2 tayo dito sa Metro Manila. Kaya pag signal number 2 walang pasok, all levels pag ganyan, cancel ang school, lahat ng all level. So ngayon walang mga estudyante, nasa bahay silang lahat at nag-EML, nagti-TikTok usually, natutulog, kumakain. So joke lang, baka magalit sa atin yung mga kabataan, mga estudyante. So yan, yung mga kabataan ngayon nasa bahay, yung iba nasa barkada. So ganito yung sitwasyon pag umulan. Dito tayo hindi ko makita, baka salpukin tayo sa likod eh. Hindi natin makita halos yung yun. So may ipapakita ko sa screen ngayon yung mga sitwasyon sa iba-ibang lugar. Picture lang mga lods, kung kakayanin ng video titignan nyo dito sa screen. May ipapalabas ako sa screen sa BTR. So tignan natin kung ano yung mga balita na update sa balita. So ipa-flash ko dito sa screen, panoorin nyo na lang mga lodi yung mga affected na lugar sa Pilipinas. As of 5 a.m. on October 24th, 2024, Typhoon Christine, international name Trami, is impacting northern Luzon with its center near Davilican, Isabela. The storm is expected to cross northern Luzon today and move into the West Philippine Sea by the afternoon. While some weakening is likely due to land interaction, it may regain strength once over water. Regions under signal number 3, including parts of northern Luzon, are facing heavy rainfall and strong winds. Coastal areas in Cagayan, Isabela, and Aurora are at risk of storm surges. Pag-asa has advised residents in flood-prone areas to take precautions and avoid coastal regions due to hazardous sea conditions. So time check tayo. Dito na natin titignan kasi hindi tayo makapindot sa relo. Dito sa mismong ADB natin, 5:37 PM. So dumilim. Kasi usually mga lods, pag 5:30 magsi-6 maliwanag pa eh. So ngayon madilim, sobrang dilim ng kalangitan. Yan yung dulot ng bagyo. Siya, so maulap na madilim, madilim na ulap binabalutan tayo ngayon sa Metro Manila. So siguro yan na yung pinaka
buntot ng bagyo. Palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Dinaanan natin ba? Ala? Pag ganitong tag-ulan, nakakatamad pumasok eh. Pagka malakas yung ulan, yung biyahe na kasi pag ganito, mahirap ang biyahe. Tapos kahit maulan, mainit sa pag commuters ka, mainit sa mga public vehicle, sa tulad ng bus. Ganun pa rin, mainit pa rin yung yung loob ng sasakyan. Kahit sa tren, mag-aamuyan kayo. Kulob na kulob eh. Lalong lalo na sa jeep, kasi safety natin sa jeep, sarado yung trapal, yung mismong trapal, diba? Tapos ganun pa rin mainit, walang ventilation. Lalo pag oras ng pauwian, relate kayo siguro. Magsaamuyan kayo ng sarili nyong amoy sa public utility jeep. Sa ngayon na kasi upgraded na yung jeep ngayon is yung mga modernized jeep is may mga aircon yung iba. Halos lahat pala may aircon, yung parang bus na siya. Makati na tayo sa may Ayala Avenue. Ayala Avenue. Kaliwa tayo. So yung takbuhan natin pag ganito na maulan, tapos may baha-baha, tama na yung 20, pwede na yung 20 to 30. Mabilis, pinakamabilis natin na speed is 40. Tama na yun. So wala namang premyo pagka mabilis ka. Mas secure natin yung safety mga loads, lalong lalo na sa kapwa natin riders. Pagka two wheels tayo, kailangan mag-ingat tayo lagi, kasi prone tayo sa kalsada. Pag bumagsak ka dito sa mismong kalsada, concrete, may kalalagyan ka, lalong lalo na pagka dire-diretso na yung nakago yung sasakyan. Delikado talaga, pwede kayong magulungan ng sasakyan. Yun yung isipin natin lagi, yung safety. Isipin natin lagi may nag-aantay sa atin na pamilya natin. Safety lagi. So dito na tayo sa papasok ng Paseo de Rojas. 17 seconds. Let's go. So Thursday ngayon, October 24, 2024. Bagyong Christine update. So ganito yung sitwasyon pa rin ng kalsada dito sa may Metro Manila, sa may Ayala. Ayaw magbigay, nagmamadali itong naka 4 wheels na to. Kailangan mahaba yung pasensya mo. Give lang, give. Nagmamadali siya, siguro natatain na siya kasi busina ng busina. Time check tayo, 5:43, diba? Ang bilis ng oras.
5:43 PM na. Kanina lang 5:20 pa lang tayo umalis. So almost 20 minutes na tayong nagbabiyahe gamit ang motor. So okay naman, nandito na tayo sa may Ayala, Makati. Malapit na tayo sa destination natin. So ganito dito sa Makati, commercial area ng Maynila. Isa sa commercial area is Makati City. Let's go! So yun, let's go. Safety. Yabang mo ah. Yabang nun ah. Puro kinaka-Innova eh. Hari ng kalsada eh. Yung mga balasubas na motorista, kailangan na mahaba yung pasensya mo talaga. Kasi kahit nasa right of way, bubusinahan ka pa rin, nagmamadali. Kailangan mahaba yung pasensya mo dito sa Metro Manila. Hindi ka pwedeng mainitin yung ulo, diba? Kailangan mahaba yung temper mo, pasensya, nakakaintindi ka. Yun, congested na dito sa part ng Paseo de Rojas. Congested na siya. So ganito ang traffic pagka umulan, mas congested yung traffic kasi puro hinto ang sasakyan. Lulusot tayo na may doble pag-iingat. Tignan mo yan, di ba? Kailangan tuso ka talaga dito sa Metro Manila kasi tingnan mo, napakabalasubas ng mga kasabayan natin. Kaya kailangan tuso, matinding pag-iingat at mahaba ang pasensya. Ganun dapat ang attitude natin sa kalsada, lalong lalo na pag nakamotor ka, kasi nga alam nila malit ka lang. So ganun yung advice ko sa inyo mga lodi dito sa Metro Manila pag nagmumotor kayo. Yan, habaan natin yung pasensya natin na may doble pag-ingat at tuso. Every galaw mo kailangan na lagi mong siguraduhin na paggalaw mo is safe ka, kasi nga hindi lahat ng motorista is pareho ng mindset mo na maingat. Yung iba nagmamadali lagi, diba? So nandito na tayo sa home point natin mga lods. So ipagdasal natin mga lods yung mga na dumaranas ngayon ng sa ibang lugar na nakakaranas ng epekto ng bagyong Christine. Tapos keep safe lagi mga lods. So lahat ng kapwa natin keep safe, mag-ingat lagi. Tapos pagka alam nyo ng alanganin, malakas yung hangin, ulan at malakas ang bugso ng baha, lumikas na tayo sa ating tinitirahan. Yun lang yung ma-advise ko mga lods.
sa mga apektado ng bagyo ngayon, lalong-lalo na sa Pangasinan ngayon at sa Northern Luzon, sa ibang lugar sa norte. So dito na malakas na mga lodi, oh. Lumakas, oh. Yan, oh. Ngayon bumugso yung malakas na ulan dito sa ating destination, sa home point na destination natin. So that's it for today's video, mga lods. Kita-kits ulit tayo. Keep safe at ingat po lagi. At may bagyo tayo, bagyong Christine, October 24, 2024. Peace out.